Today ay papasukin natin ang isang underground cemetery. Ito ang Nagkarlan Underground Cemetery, isang tahimik ngunit makasaysayang lugar na matatagpuan sa bayan ng Nagkarlan. Sa unang tingin, para lamang itong isang maliit na parke. Ngunit sa ilalim ng lupa, nakatago ang isa sa pinakanatatanging sementeryo sa buong Pilipinas. Isang underground cemetery. Isang konseptong bihira mong makita, hindi lang sa bansa, kundi maging sa buong Asya. Ngayon dinadayo ito ng mga turista at ng iba nating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero ang tanong ng marami, kailan nga ba ito itinayo? Sino ang nasa likod ng pagpapatayo nito? At higit sa lahat, bakit underground ang disenyo ng sementeryong ito? Ang underground cemetery o ang Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa ng Nagkarlan ay isang katolikong sementeryo na tinayo noong 1845 ng mga frailing Franciscano, at ang nanguna rito ay si Padre Vicente Beyok, ang pura paroko ng Nagkarlan. Ang pagpapagawa nitong sementeryo ay bilang pagtugon sa kautusan ng Espanya na lahat ng mga sementeryo ay dapat ilayo sa simbahan at sa community. So isa to sa mga sumunod ang sementeryo ng Nagkarlan. Kaya mapapansin natin na ang sementeryo ay almost 1 kilometer away from the church. Bukod sa kakaibang disenyo ng sementeryong ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng mga bumibisita dito. Sino-sino nga ba ang mga nakalibing sa underground cemetery na ito? Noong panahon ng Kastila kasi walang ibang libingan kundi ito lang. So ito na rin yung town cemetery. So halo-halo sila. Kahit anong antas ng lipunan, nandiyan sila lahat. Meron tayo dyan siguro masasabi na may mga naging katungkulan sa bayan. Halimbawa, may naging mayor ng Nagkarlan, dyan na nakalibing. May mga pare na dyan din nakalibing. May mga veterano dyan din nakalibing. Pero paano nga ba ito naging makasaysayan? At ano ang naging bahagi nito sa pagtatamo ng ating kalayaan at pagbuo ng ating kasaysayan bilang mga Pilipino? So, naging dineklara siya bilang historical landmark dahil sa dito pulong or nag-meeting sina Pedro Paterno at si General Severino Taino. Si General Severino Taino, siya ay ang general na nakakasakop sa Laguna. General siya ng Katipunan. So, dyan sila nag-meeting. Ang pinag-usapan nila, paano magkakasundo ang mga panig na mga Katipunero at ng panig na mga Kastila. So, si Pedro Paterno ang tagapamagitan. Pangalawa ay siya ay naging taguan din ng mga guerrilla noong panahon ng World War II, Kalawang Digmaan Pandigin. Diyan sila nagtago. Bago ko marating ang makasaysayang lugar na ito, ay kailangan kong maglakbay ng halos 2 oras mula sa aking kinaroroonan. At pagdating ko mismo sa lugar na kinatatayuan ng underground cemetery, ay nakakamangha ang aking mga nakita. Mga kaponyo, andito tayo ngayon sa harap ng underground cemetery dito sa Nagkarlan, Laguna. Samahan nyo ako at pasukin natin at tingnan natin kung ano nga ba ang meron dito sa loob ng underground cemetery. So yan, pagpasok nyo dito, napakaganda mga kaponyo. So dito makikita nyo na agad yung bakod niya. Ang ganda. Talagang maintain na maintain yung kapaligiran. Dito pa lang ma-amaze na kayo sa harapan pa lang. So yung daanan papunta dun sa mismong underground cemetery, andun siya sa mismong pintuan na yun. So pupuntahan natin yan at papakita ko sa inyo yung itsura nung pinaka-underground cemetery niya. So kita nyo naman, talagang mini-maintain nila
yung lugar na ito at hindi nila hinahayaan na tumaas yung mga damo. Wow! So ito mga ponyo, ito yung harapan. Yan. Napakaganda naman ito. Kitang-kita mo talaga na historical talaga yung lugar dahil yung disenyo, yung yari niya. So kung mapapansin nyo, ganyan. Yan yung mga sinaunang disenyo ng nung panahon ng Kastila. So dito sa gilid, bago pa man tayo pumasok sa loob ng underground cemetery, ay makikita natin yung ilan sa ating mga kababayan na nakalibing dito sa pinaka bakod ng underground cemetery. So marami na rin. So estimated daw, sabi ni Sir Albert, ay nasa 300 katao ang nakalibing dito sa underground cemetery. Wow. Kita nyo naman. Kitang-kita talaga na panahon pa talaga ng Kastila yung yari. Pati yung hugis, ganyan-ganyan, yung hugis ng mga sementeryo nung panahon ng Kastila. Napakaganda ng lugar na ito mga kaponyo. At sa kabila din mga kaponyo, meron pa rin. Yan, sa kabilang side naman, meron pa rin talagang nakalibing. So tara, dalhin ko kayo para makita nyo yung itsura nitong underground cemetery. Wow, napakaganda. Yung patas talaga niya, no? Parang alam mo yung bahay ng mga kalapate na ganyan-kanyang butas at organized na organized. Napakatagal ng panahon yung mga nakalibing ito mga kaponyo. Tingnan nyo, 1976, 1967. Ito naman, 1907. Oh. Imagine nyo mga kaponyo, 1951. Nakalibing siya. Pakatagal ng panahon. Ang ganda ng lugar na to mga kaponyo. Sobrang ganda. So sa lugar na to mga kaponyo, para akong ibinalik nung panahon ng Kastila. Mararamdaman nyo talaga na para kayong bumalik nung panahon ng Kastila dahil sa mga struktura ngayon na nasa paligid natin. At kung makikita nyo dito, yung yari talaga, kitang-kita talaga na yari talaga siya nung panahon ng Kastila. So as per Sir Albert, yung nangangasiwa dito, almost 90% pa yung originality na meron dito sa loob ng underground cemetery. So dito makita nyo yan, pintuan pa lang, luman-luma na lahat. Pader. So ito mga kaponyo, nakita nyo. Luman-luma, talagang sinauna pa yung pintuan. Dito nyo lang makikita talaga yung mga yari talaga na sinauna. So pasok tayo. Wow. Kita nyo yan. So ito yung mga historical na lugar na sumisimbolo dito sa underground cemetery. So yan nakalagay dito. 1932 pa. So yung makita nyo, 1932. Ayan. So mahaba to. Pag binasa ko, baka hindi tayo, abutin tayo ng ilang oras dito sa video natin na to. Wow. So meron dito nakahiga si Jesus Christ sa harapan. At dito sa ating gilid na to, so ayon kay Sir Albert, ito yung mga materyales na nahukay or kinuha yung sample ng ilalim ng underground cemetery para malaman kung ano nga bang mga materyales na makikita dito sa underground cemetery. At ito, sa kabilang side naman, yung higaan ni Jesus Christ, yung nandito sa may, yan, sa unahan natin. At yung mga klase ng kahoy, kung ano nga ba, saan yari, yung mga nakikita natin kahoy dito mga kaponyo. At ito naman yung mga bato na ginamit dito mga kaponyo. Yan. Napakaganda. So yan mga kaponyo. Ito naman yung mga tiles. At ito yung kwento. Wow. Ito yung pinaka-entrance papasok dun sa pinaka-underground cemetery. So pasukin natin mga kaponyo. Wow. Sinauna pa talaga. Kita nyo naman, no? Yung sahig. Lahat ng makikita nyo dito. Ayan. So, dito daw nagpulong yung mga katipunero nung sila ay gustong pagkasunduin yung Kastila at mga katipunero. So, dito sa ibabaw, meron diyang nakasulat na Kastila at ayon kay Sir Albert ay nagpapaalala sa pagiging mortal natin. Yung salitang yan. So, pasukin natin. So, ito. Oh.
makikita nyo talaga na sinauna yung sahig talaga mga apo nyo. So walang tao, buti na lang nagkataong walang tao mga apo nyo. So ito yung itsura ng underground cemetery mga apo nyo. Yan. So may nakalibing dito, 1862. Grabing creepy. Oh, medyo kinikilabutan ako kasi mag-isa lang tayo ngayon dito sa ilalim ng underground cemetery mga kaponyo. So dito, merong Birheng Maria at kasama na rin dito ay mga patay. So makita nyo yan mga kaponyo, ito yung eksaktong lugar. Ito yung sinasabi nilang underground cemetery. So mukha siyang basement. Yan, hindi siya ganun kalakihan, pero makita nyo nandyan nakalibing lahat. Ayan. So dito sa kabila, sabi ni Sir Albert, wala daw nakalibing pa ganyan ang itsura. Nung yung walang lapida. Creepy. Mag-isa lang tayo dito mga kaponyo. So yan, dito mga kaponyo yan. May mga nakalibing dito. Yan, December 1954. Ito sa ibaba, 1917. Ito naman sa kabila, 1959. Puro talaga, matatagal na talaga. Sobrang tatagal na niya nilang nakalibing dito. Medyo nakakakilabot yung katahimikan. Nag-iisa lang kasi ako dito sa loob ng underground cemetery nila. Lamig. Para akong nilalamig mga kaponyo dito. So ito, ayan. Wow. Sobrang tatagal na. 1932 mga kaponyo. 1937, itong isa 1948. Oh, so yung sahig, ayan yung sahig nyo, original pa lahat talaga. So makita nyo mga kapo nyo. Oh. So may mga kandila pa, may dumadalaw pa sa mga nakalibing dito. So yan. So as per Sir Albert din, yung kisame naman mga kapo nyo, yan, renovated na siya. I mean yung na-improve na siya, hindi na siya yung talagang original na kisame. Pero yun talaga daw yung design at itsura nitong pinaka kisame nitong underground cemetery. Medyo creepy siya kapag ikaw lang mag-isang pupunta. Pero yung pagiging historical places talaga, kasama siya. Kasi dito nagtipon-tipon yung mga katipunero at dito sila nag-meeting para daw pagkasunduin yung mga Kastila at yung mga Katipunero. So talagang napakatagal ng panahon ng lugar na to. So ayon sa nangangalaga at tagapangasiwa, almost 181 years na itong underground cemetery as of now mga kaponyo. So talagang napakatagal ng panahon. Sa talagang ngayon, nararamdaman ko na para akong bumalik sa unang panahon. Just imagine mo, nakatayo tayo ngayon dito sa lugar kung saan 181 years na ang lumipas. Ang sarap balikan ng nakaraan mga kaponyo. So maraming salamat sa pagsama sa akin mga kaponyo sa video ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to para makatulong at pakagawa pa tayo ng mas maraming video. So muli, kita-kits tayo sa panibagong video.